Napanood nyo na siguro kagabi yung resulta. Sasabihin ko na, Sindarob, binugbog lang po si Fabiano Caruana. Ang tanong dito, paano niya ginawa yun na parang napakadali lang? Promise, sa live streaming ko throughout the night, inisi-easy niya lang itong si Fabiano Caruana. So, i-analyze po natin yung game and after i-analyze natin yung game, tingnan din po natin yung nangyayari sa ibang bakbakan. Kasi merong isang laro, yung king naglakbay hari, naging biyaherong king siya, tumakbo sa gitna. Promise, analysin natin yung game na yun. Pero unahin na natin itong Fabiano versus Grandmaster Sindarov. This is round number 4. Pareho po silang leading with 2.5 out of 3. At kung sino ang mananalo, solo lead. So, ito po ang ginawa ni Sindarov. Grabe. Nag-D4 po siya, nag-D5 si Fabi, nag-C4, E6, Queen's Gambit decline na sinagot po ng Knight F3. Pagka Knight F3, kinapture agad ni Fabi. Queen's Gambit accepted. Kakainin din pala, no? Kinapture. Pagka takes, nag-E3 lang. Ito pong si Sindarov na sinagot po ng Knight to F6. Tumira po ng Bishop takes to C4, binawi, and then Sin E5. Lahat po ito ay linya talaga ng Queen's Gambit accepted. Ang pinaka-idea niyan, of course, pag kinapture mo, mapapalit, may libre development, tapos mamaya nagaganyan yan, atakihin to. Ang ginawa ni Sindarov, nag-castling. Pagka-castling, nag-knight to C6 na sinagot ni Sindarov ng mainline Queen to E2. Huwag po kayong magtaka sa Queen E2 ah. Ang idea po ng Queen E2, binibigay po ito pero may rook to D1 yan, may pin. Mababawi din yan eh. Tapos may magandang pressure na binibigay. Kaya ang kadalasang ginagawa po dito kahit engine, ito ang suggested number 1 move, A6 talaga to play B5. Yan po yung pinaka-idea niyan. So, ang gusto niya, ikaw kumapture para may pre-development. Ang ginawa po dyan, nitong si Sindarov, nag-knight lang po sa C6. Pagka knight C6, B5 was played by Fabiano Caruana. At kung papansinin niyo po yung oras nila, mahaba pa pareho eh. Ang time control po, 2 hours eh. Ayan o, nabawas kay Fabi, 3 minutes pa lang. Nabawas kay Sindarov, 3 minutes mahigit. Ang tinira po ni Sindarov, Bishop to D3. Nag-isip po siya ng konti lang, mga 30 seconds. Ang common tira kasi dyan, Bishop to B3. Pero pagkatira ni Sindarov ng Bishop to D3, Fabiano Caruana, aba, nag-isip po ng napakatagal agad. This is move 9. Move 9. Mabilis siya tumira nung una, pero pagka Bishop to D3, Fabiano spend 11 minutes para itira po yung tiradang Bishop to B7. Number 1 engine move, linya po yan, simply development. No? Pagkatira po ng Bishop to B7, tumira si Sindarov ng A4. Yung A4 medyo mabilis pa rin pinawalan nitong si Sindarov, no? Ibalik ko lang po, ang number 1 engine move po, A4 talaga. Pero yung iba kumakapture po muna dito eh. O, para pagka-capture doon. Yan po yung mga linya eh. Pero A4, common na ginagawa yan to put pressure po sa may B5. Ngayon, mararamdaman nyo kung ano yung reason bakit sa D3. Kasi pagkatira po ng A4, kung nandito po yung bishop, may B4 po eh. Tapos yung knight, mapipilitan bumalik dito. Ngayon, si Fabi, tinira niya pa rin po yung B4 na hindi po tinira yung B4. Ang ginawa po before, kinapture po ito eh. No, yun po yung ginawa before at meron din po nag-C4. Yan talaga yung kadalasan tinitira. So yung tirada po ni Fabi na B4 pa rin, tinuloy niya yung B4 eh. Novelty na. Pero na-mix up niya pala yan. Kasi pag ang bishop dito may B4. Pero pag dito pala pumunta yung bishop na yan, yung B4, okay lang, novelty, tira pa rin naman ng engine, pero may knight to E4 na. Yun. Kaya bishop D3, tapos next, nakita lahat yan ni Sindarov. Actually, ang sasabihin ko, preparado si Sindarov. Tingnan nyo po kasi, ang bilis na tumira, 1 hour and 54. Samantalang si Fabi, sa B4 po natira, nag-isip na siya dyan ng almost 10 minutes eh. 9 minutes and 47 to be exact. No? 9 minutes 47 seconds. So, pagka B4, nakapag-knight po siya doon, ayun, may depensa. Di ba? May depensa. Tandaan nyo po, ang sitwasyon na ito, hindi pa nakakasning si Fabi.
May problema siya dyan. Pag nabuksan po yung gitna, yan pa yung mga threat niyan eh. Pag nabuksan yung gitna, maalangan ka. So, ang ginawa po dito ni Fabi, number 1 engine move pa rin eh. Pero ito po ay tingin ko kinakapakapa niya eh. Nag-knight A5 po siya. Ang intention niya, buksan po yung bishop para may pressure doon. Plus may knight B3 idea pa yan. So, ang ginawa po ni Sindarov, mabilis tinira, kinapture po agad yung knight. And then pagka-capture sa knight, Fabiano Caruana again, nag-isip na naman po siya. 8 minutes ang ginamit. 8 minutes, binawi niya ng pawn. Ang tamang tira daw po is queen takes f6. Queen takes f6, mas maganda. Naalangan siguro si Fabi sa idea po ng e4. Lakas kasi ng e4 eh. May tamang, ano eh, may mape-pressure ka na naman dyan eh. Ganun mangyayari. Tapos tandaan nyo, ito, weak po ito ah. No? May mga tiradang mga knight b3, kaso hindi uubra yan. May napakagandang tricks ay yun. Kaya po, ito pong tiradang queen f6 hindi tinira ni Fabi. Kasi ang diferensya po niyan, ibalik natin, okay? Ang nangyari kasi ganito, pag kinapture mo to ng pawn, wala kang tricks na bishop b5 later on kasi kakainin lang queen d7 dependent. Diba? Kaya nag-pawn takes eh. Plus, nakita kasi ni Fabi siguro, ang lakas ang bishop ko dito ah. Siguro mas maganda kung tutulungan ko yan ng rook to g8. Wala, hindi na ako magkakasay, mag-iisay ako sa gitna. Eh, since nakita din ni Sindarov yung mga ganong idea, ang ginawa agad ni Sindarov, kinapture niya agad yung c5. Bakit? Aba, buksan natin tong gitna. Hindi ka magkakasling, sir eh. Bubuksan natin yan. Pagka-capture sa c5, mabilis pa rin pong tinira yan ha. Nag-isip na naman si Fabi ng 17 minutes mahigit. 17 minutes. Ang tinira po niya, number 1 engine move, knight to b3. Ang ganda ng knight to b3 kung titingnan mo. Kasi atakado to, may pressure do. Tapos mamaya, yun na nga yung gagawin. Ayan, lakas ng mga bishop, mga sir. No? Pero, hindi yun ang nasa isip ni Sindarov. Kasi, preparado pa rin si Sindarov dito. Kasi tingnan nyo po yung oras niya, 1 hour and 54 at siya ay tumira ng isang brilliant sacrifice. Tinulak lang yung pawn. Tinulak lang yung pawn. Pinakain lang yung tore na hindi mo pwedeng tikman. Kasi pag kinapture mo, takes dito, tatakbo ka, kakainin. Quality up ka, pero mangingisay ka dahil may dalawang pass pawn. Hindi lang yun yung king mo nasa gitna pa. Balik na natin doon. Kaya napilitan po yan, bawiin. At pagka-takes, abay, hindi pa doon nakontento si Sindarov. Talagang ang lalim pala ng preparasyon niya dito. Tumira po ng knight to d4, another brilliant sacrifice. Similar idea, kainin mo to, takes ako doon. Pag gumala yung reyna, capture lang doon, babalik dito. Quality up ka sa simula, pero yung king mo nangingisay-ngisay, may pass pawn pa. Diba? Kaya ang ginawa ni Fabiano Caruana, napilitan po siya capturein yan. Nag-isip siya ng 15 minutes. So, napansin niyo po ba yung kanyang time management? Pakita ko lang bawat tira. Dito po, unang-una nag-isip si Fabi, ayan 11 minutes. Pangalawa, nag-isip si Fabi dito ng matagal, almost 10 minutes. Pangatlo, nag-isip si Fabi dito, 8 minutes. Pang-apat na nag-isip siya, 17 minutes. At tingnan nyo yung oras, yung kalamangan ni Sindarov sa oras, napakalaki. At hindi lang po yun. Yun lang yung nakikita natin sa ibabaw eh. Pero ang malalim na magiging problema dyan ni Fabi, alam nyo kung ano? Dahil si Sindarov, puro tira lang ng tira, home preparation na ginagamit, fresh na fresh pa utak niyan. Hindi pa pagod. Samantalang si Fabi, ang hirap mag-isip. Imagine niyo 17 minutes ka nag-iisip sa isang tira. Nakakapagod yun. As a professional chess player, alam ko yun kasi nararanasan ko yun. Kaya nga po, very important yung opening prep. At na-shoot sa Valdez si Fabi. Ngayon, kung titingnan nyo po yung evaluation ng engine, tingnan nyo mabuti. Close to equal yan eh. At yung accuracy nila, during this time, 99% accuracy sila pareho sa posisyon na to. Ibig sabihin, pareho silang tumitira ng mga engine move. Ayan, puro engine move po yan. Puro engine move. Ang problema nga ni Fabi,
na uubos yung oras niya at napapagod siya. Samantalang si Sindarov, kabisado niya yung nilalaro nilang opening. So pagka-capture po ng pawn, nag-rook to G8, hitting this pawn at for the first time sa laro, Sindarov gumamit ng oras at nag-isip dito. So ibig sabihin, medyo malayo na to sa opening prep. Hindi na to aral ni Sindarov, kaya kakapain niya na. Ang position very equal. Ang problema ni Fabi, again, pagod siya. Sindarov fresh na fresh. At ang number one engine move dito na hindi mo aasahan sa simula. Ako, to be honest, ina-analyze ko to. Ito gusto ko itire. Ayan o. Ang problema nito, capture, takes, tapos ipapalit na may drawing chances. Equal. Ngayon, ang tinira ni Sindarov para depensahan ito, G3 lang na medyo nakakabahala yan, mga sir. Promise. Nakakabahala po yung G3. Alam niyo kung bakit? Kasi na-weaken itong diagonal na to. But it turns out, na-analyze si Sindarov after thinking for 26 minutes nag-isip si Sindarov. Number one engine move yan. Kasi kahit tumira ng Queen D5, it doesn't matter. May F3 ka kasi. Ngayon, capture ka dito, tira ka lang ng Bishop E3. Tatakbo yung reyna, hindi ko alam kung saan. Siguro dito, lamang po yan dahil pagka Rook C1, ayan talagang umaatake ka na matindi. So, lamang daw po to. Eto, libreng atong po, binibigay lang. Pero pagka Bishop E4, ngisay eh. May threat dito. Ang pinaka-depensa mo na lang dyan, Bishop B4 eh. Kaso, Queens to C2. Hindi mo nga to makain eh. Kasi mamatiin ka eh. Walang ya. Ang hirap ng posisyon kasi yung king nasa gitna, nakita lahat ni Sindarov yun. And then after tira nga po ng G3, ito pong si Favi, nag-isip na naman, 17 minutes ang ginamit, at siya po'y tumira ng F5 lang. F5 is not that good. Persano na daw kainin to eh. No? Ang idea po ng F5, sa akin pong palagay, bukod po sa hinaharangan yun, baka gustong tumira nito, walang ganun. Diba? Pangalawa, anong mangyayari pag kinapture? Tricks po yan. May Queen to D5. Ayun no. Hindi pwede. Okay? So, nag-F5. Ngayon, itong si Sindarov, F5 ka pala. Bishop C4 ako, sir. Pine-prevent ko na yung punta mo dito. Pero ang pinaka-threat niya talaga, hindi niya lang basta-basta pine-prevent yan. Ang threat niya, magtutulak ng pawn. Itutulak. Like for example, mag-develop ka ng normal, tutulakan ka. Tapos pagka-capture mo ganun, ipipin. Mawawasak yung pawn structure mo, yung king mo nasa gitna, mangingisay ka. Ubos yan. Grabe yung mga plano ni Sindarov. Kaya napilitan po dito, ito pong si Favi, nako, nag-isip na naman ng napakatagal, 18 minutes, tumira po ng Rook to G4. Pagka Rook to G4, inaatake niya yung pawn, dinipensa lang Bishop E3. Ngayon, ito po yung pinakamalaking problema ni Favi. Tingnan nyo yung oras niya. 16 minutes na lang siya. At ito po ay move 19 pa lang. Ibig sabihin, kailangan pa ni Fabi makagawa ng 21 moves para mapunta sa increment o dagdag oras. Kasi move 41, magkakaroon ka ng additional 30 minutes plus 30 seconds increment per move. Sa ngayon, walang increment yan kahit konti. So, ibig sabihin, kailangan niyang magmadali. Aba, kahit sino ka pa, basta time pressure ka, mahirap maging accurate. Madalas nagkakamali ang mga player dahil sa time pressure. So, ang ginawa po dito ni Fabi, nag-isip na naman po ng medyo may katagalan, nag-Bishop D5, 4 minutes ang ginamit, move 19 na, nag-Rook to C1, ako, number 1 engine move, si Sindarov, napaka-accurate, sharp na sharp pa, kasi fresh na fresh yung utak niya ni. Nagsimulang mag-isip yan sa G3 lang eh. Anyway, nag-Bishop E7 develop, tapos kinapture na yung pawn. Pagka-take sa pawn, kining mo ba ni Fabi? Minamadali ni Fabi, 6 minutes na lang si Fabi. Tumira lang ng Bishop to B5. Tumira naman po ng Bishop to F6. Na tinirahan lang ng Rook D1. Sindarov is playing like an engine. Presyong utak, lahat ng tira niya tama. Ito naman po si Fabi, habang tumatagal, hindi niya nakikita yung best move, kaya tingnan nyo, pataas ng pataas yung kalamangan. Tumira po yan ng king move na sinagot lang po ng Bishop to C6 ni Sindarov. Number 1 engine move na naman. Grabe, no? Huwag kayong magtaka dito na binibigay po yan, ha? Binibigay po itong pawn. Hindi po kasi kinapture yan, eh. Kasi dito may D5. May D5 yan. Oh, yung pressure na binibigay matindi. At itutulak yan pag hindi mo kinapture. Ngayon, pag tinakes mo yan, Queen C2. Hataw dito, may hataw doon. Mamaya may bawi dito, may pressure doon.
ubos, ngisay. Kaya balik po tayo doon, hindi po kinapture yung bishop na rook A5, ito pong si Fabi. To defend the bishop na kinapture niya, takes, and then tumira lang po ng rook to C5. Ang accurate dito ni Sindarov. Haba ng oras niya, 15 minutes, may time siya mag-calculate, may time siya mag-isip. Samantalang si Fabi, biniblitz out niya lang ito. Kasi blitz na talaga yung sitwasyon niya. Less than 4 minutes, inatras niya po yan, tinulak na. Pagkatulak, kinapture, and then queen to F3, hataw dito, hataw doon. Ang hirap depensahan. Less than 4 minutes si Fabi, move 28 pa lang, kinapture po yung B2, kinain yung D5, kinain, takes, tumakbo, and then kinapture. Biniblitz lang po ito ni Fabi. At kung titingnan nyo, namuti na po. 45 minutes pa si Sindarov, 2 minutes na lang si Fabi. Move 31 pa lang, 9 moves pa ang kailangan gawin ni Fabi. So nag-rook to G6 po yan na sinagot ng H4. Puro number 1 engine move pinapawala ni Sindarov. Tumira po ng bishop to C6. Bakit po? Dinidepensa niya yung pawn. Ang pinaka-threat po kasi ng H4, ibalik ko lang dito. Pag umalis ka na, somewhere over the rainbow ka pumunta, check, tapos bagsak yun. Kaya dinipensahan. Pagka-depensa, H4 pa rin, tumakbo, chumek lang doon, tumakbo na naman, and napakagandang tira. Bishop lang po sa may D5 na napilitan mag-F6. This is move 35. Pero 48 seconds na lang si Fabi. Sindarov with 42 minutes on the clock, malamang makita niya yung number 1 engine move, rook C5, na kung saan Fabi naparesign. Anong nangyayari? Bakit nag-resign? Hahatawin ka dito. Kakapturein to, 20 yung kalamangan. Tapos may mga ganun pa, may pressure na binibigay. Wala na po ito eh. Kahit nga siguro humarang ka na lang, yan na yung pinaka-best mo, kainin na lang yun. Ayan o, siguro tulak. Ayun, mamatihin. Depensa, only way. Dito, para mate. Wala eh. Depensa na naman dito. Dito, para mate. At only way, wala eh. Ubos. Kaya po, nag-resign na si Fabi. Grabe yung ginawa ni Sindarov. Na-shoot sa balde si Fabiano Caruana. At na-convert ito ni Sindarov ng napakadali. Grabe. Ang accuracy po, tingnan nyo, ito po accuracy 97.4. 88.1 naman si Fabi. Puro blunder abutin mo pag wala kang oras. Actually, nung una, nakakapani Fabi yung tamang tira. 99% accuracy sila pareho eh. Hanggang po dito, 99% bago po mag F5 eh. Nasa 99 sila eh. Pakita ko sa part yun ah. Yan dito po, 99% accuracy nila pareho sa part na to. Kaso, mapapagod ka eh. Kasi magaling talaga sila. Kaya nila kapain yung best move ng engine. Basta bigyan mo silang oras. Ganun ang mga super grandmaster, mga elite player. Ang problema, yung patig. Mararamdaman mo yan bigla. Malulugi ka sa kalaban mo na hindi pa pagod kasi hindi pa gumagamit ang utak o hindi pa nag-analyze, hindi pa siya basically naglalaro. Ang kalaban mo, engine at home prep pa lang eh. Kaya doon naubos si Fabi. Grabe, nagmukhang hindi marunong si Fabi sa harap ni Sindarov dahil sa napakagandang opening prep. Anyway, silipin din natin yung ibang laban. Grabe yung nangyari din po kasi dito sa laban ng Anish Giri at Andrei Isipenko. Tingnan po natin, no? Tingnan nyo po, grabe, nakakabilib eh. Ayan no, Sicilian ang nangyari. At simula pa lang ng bakbakan, nagkaroon na po ng kaguluhan. Ayan no, Bishop E7, nag-queen to E2, boom, brilliant sacrifice si Anish Giri. Ano nangyayari? Pag ni-normal mo. Pag ni-normal mo yan, capture dito, kain doon. No? Pag kinapture mo muna to, may capture dito. Pag kumapture ka doon, kain sa Reyna. Pag sinave mo to, may kain doon. So magwa 1 pawn up si Giri. Pero matindi yung ginawa ni Esipenko, kinapture niya yan. Kumain dito. And then sinagot ni Esipenko, number 1 engine move, boom. Grabe, no? Unang tingin yan, kala mo nag-blunder eh. No? Kasi parang may check, tapos kain doon. Pero may check, ayun, no? Ubus ka. Grabe. Ngayon, bakit hindi din pwedeng tikman? Pag tinikman mo, knight takes to G5. Actually, pwede din daw yan, pero alanganin yung king. And then, magkakasing po siguro. Or magkikwin dito to defend. No? Para hindi mapalit yung Reyna. Balik natin doon. Ang ginawa kasi dito ni Anish Giri, umatras lang. So pag-atras, nakain yung G7. Tapos dito, sanggala yung king, nanakbo. Ayan no. Ayan, nanakbo yung king. Nanakbo yung king guys. Oh.
Ayan, ang tawag nila dyan, artificial castling sa may queen side. So dito, nag-B4 po si Isipenko na kinapture lang yan. Bahala ka dyan. O rook B1, kinapture yung bishop. Rook takes D3. Ayun, doon nagkamali. Ang best mo pala, rook takes D3. Kahit pa paano buhay pa. Magbi-bishop C6 daw. O, tapos yung pressure dito. Dito yung bibigyan ng pressure. Ayun, no. Pressure rin. Anyway, ang ginawa nga queen takes na medyo mas mabagal kasi ang ganda ng bishop to A4 hindi maka-queen B3 basta-basta nanggulo na lang ng ganun pero lahat depensado at nadepensahan po ito ni Anish Giri ng matindi. Ang nangyari po sa kanila, this is move 27 pa lang, 15 minutes si Anish, 5 minutes na lang po si Esipenko. Ayan, lamang na lamang po dito si Anish at dito may easy win si Anish pero hindi niya ginawa. Or hindi niya nakita. Queen dito, one piece down. One piece down Walang mapuntahan. Hindi makagalaw, bagsak rain So, libre. Kaso, ang ginawa ni Anish, kinapture niya, which is winning pa rin naman. Tulak, may passpon Ayan, pin. Alright. At dito na pa-resign. Kasi magpo-promote na po yan. Magpo-promote, pesado kay sacrifice ata yung knight mo at some point. Baka hindi nga may sacrifice, baka Tori may sacrifice kasi pesado humarang Diba? Anyway, panalo si Anish Giri. At yung isang laban na medyo nakakalungkot for the side of Hikaru, ito po. Etong laro nila na nauwi sa tabla. Bakit nakakalungkot? Kasi tingnan nyo po yung oras. Sa oras po kayo muna tumingin. Okay? Basic Sicilian opening yung ginawa nitong si Wei. At na-reach nila yung position na ito na kung saan equal. Eto, equal daw po ito. Equal. Pero tingnan nyo yung oras. This is move 25. 5 minutes na lang si Wei. 5 minutes 34 pa si Hikaru. Equal po ito, pero walang oras. Ayan ang nangyari. Very equal. Walang oras. No? Move 30. 10 moves pa. Chumek. Gumanon. Kinapture. Takes. Move 33. Chumek. Tumakbo. Capture. Takes. Nakita nyo yung nangyari Equal ng pawn. Pero this is move 36. So may apat na tira pang kailangan gawin. Ito pong si Wei within 2 minutes. Pero napagulo yan ni Hikaru. Gumanon. Papasok dito. Nag-H4. Pumasok. Dumipensa. Nag-H5. Gumanon. At pagkaangat, tumira doon to hit the pawn. This is move 39. Move 39. Move 39 ito, walang oras, 40 seconds na lang itong si Wei. Hindi niya nakita yung best move. Ang tinira niya, mali. Nag-king move. At biglang lumamang si Hikaru. Ibalik ko lang kung may oras po kasi makikita niya to Ito ang best move. Ibibigay mo to kasi pagkatira mo ng rook A5, mapapalit na yung tore. Mapapalit yung tore. Kasi pag gusto mo bumalik, hahabulin mo lang yan. Rook dito. Mapapalit yung tore. At pag napalit po yung isang tore, pag napalit yung tore, o kaya nadepensa mo tong second rank, tabla na yan. Tabla na. No? Ngayon, bakit mali yung king move? Kasi pagka next punta dito, check, umangat, rook to H1, lamang daw po ang itim. Kasi may mga idea, pwede kang matiin, H4, rook dito, tapos matihin. Hindi lang yun. Pwede mo din ma-pressure to pwede kang check, tapos pipilahan to. Baka mag 2 pawns up. Anyway, hindi tinira yun ni Hikaru. Yung tiradang H4. Nag-king move Haba pa oras nyo. Gumanon. H4 pa rin daw. Hindi talaga nag-H4. Nag-king move na naman. And then eventually, na-reach nila tong sitwasyon na kung saan, ayun, naka-recover na. At yung laro, ayun, napilitan ipalit. Wag tayo magtakapat pinalit. Kasi kahit saan ka pumunta, hahabulin ka ng hahabulin. Kaya pinalit na ni Hikaru. Nanggugulo pa pero it's not enough. Wala. Nagganyan na lang. Chinek siya. Capture. Napalit. Tabla. Sayang yung chance niyang manalo. Ang medyo awkward lang dito, sinabihan niya si Fabi no nakaraan, mahina daw yung conversion sa endgame kahit lamang na hindi magaling si Fabi. Siya din pala. Ang haba pa ng oras niya, ati si Fabi nung time pressure. Ganun talaga ang chess. Minsan kala mo madali pero hindi. Grabe. At dahil po sa mga naging resulta, natabla pala si Prag saka si Mateas Blue Baum, ito po ang standing after round 4. Tingnan po ninyo.
Leading si Sindarov with 3.5 out of 4. 3 wins, 1 draw. Hanip na yan. Halimaw na performance. Pumapangalawa pa rin si Pabi kahit natalo. 2.5. Anish Giri, second. Prague, second. Matias Blobawon, puro tabla, second. Tapos, ayan po yung mga nasa baba. Mahaba pa po ang laban. Meron pa pong 10 larong nalalabi. It's still anybody's game. Depende pa yan sa magiging performance sila sa mga susunod na rounds. Kaya, hindi pa natin masabi. Ako, kung ako tatanungin nyo, Fabi ako, Hikaru Nakamura, saka Pragnananda. Yan yung initial ko. Pero ngayon, pang-apat ko si Sindarov kasi dark horse yan eh. Sa ngayon, pinapakita ni Sindarov yung kanyang bangis. Malaki yung chance ni Sindarov na mag-champion dito. Anyway, muli ito man yung Coach PD Master Daniel Pauso. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Bukas may torneo akong lalaruan eh. 2 rounds per day na standard. Until Monday yon. So, I don't think makapagpuyat ako para mag-live. Pero, subukan nating isingit yung video kung kaya pa, kung hindi pa ako pagod. Para gawa tayo ng video. At abangan nyo din po yung ating chess app. Malapit na lumabas. Ilang araw na lang. I think in 3 days, we'll be out. Matatapos na yung beta testing na requirements nilang 14 days. Okay? Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat ulit sa inyong suporta. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.